Kamusta mga kawan? Ang bilis ng February, no? Parang Feb 1 lang nakaraan. Feb 6 na ngayon mga kawan. Nalalapit na tayo doon sa inaantay nyong Feb 10. Chinese New Year. Kayo naman, no? Nakakalimutan nyo agad yung Chinese New Year. Gusto nyo Feb 14 agad, eh. Excited ka, ha? New Year din naman yon yung Feb 14. Alright, kumusta mga kawain? Hello sa mga chuper natin dyan, sa mga bumabiyahe at nasa opisina lang at nasa kanilang tahanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga nagwagwapuhan at nagagandahan nating Marites ngayong Martes, no? Alam nyo naman kapag Martes, alam nyo na yan, di ba? Araw ng... Kaya nagsabi niyan. Araw ng Marites kapag Martes. Ayan Anyway mga kawan, ngayong oras natin ngayon Tuesday. Nako, maganda mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, lagi natin tong ginagawa tuwing bago tayo maipagkwentuhan ang mga kasabihan. Wow. Nako, maraming mga kasabihan na mga kawan natin na naman. Nagbibigay sila ng mga kasabihan nila eh. Kaya bago tayo mag-umpisa sa kwentuhan natin, basahin na muna natin ang mga binigay ng ating kakwentuhan na mga kasabihan. Sa mga gusto rin pala mag-drop ng mga kasabihan nila at gusto mabanggit dito yung mga pangalan nila. Yung iba kasi hindi na nagpapasabi ng pangalan. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung iba naman nagpapasabi, no? Mga mahihiyain yung iba eh. Nasa sa inyo naman yan. It's your call na magpabanggit o hindi kayo magpabanggit sa akin ng mga pangalan ninyo. Pero mas mabuti, di ba? Mas maganda no, kung may papabati ka sa akin dito sa radyo, di ba? And text line kawan natin muna, 0998-9619-711. Sa mga gusto magbahagi ng mga kanilang kwento at maipagkulitan ngayong araw na to at mag-comment at mag-text at magpabati ng mga birthday at kaarawan nila. Hello sa inyong lahat, mga kawan. At syempre, big shoutout din sa may mga kaarawan kong kaibigan muna ngayon. Batiin ko na muna. Happy birthday. Naku, nawawala yung may mga birthday dito. Sinulat ko na lahat eh. Sinulat ko na lahat kanina yung may mga kaarawan kong kaibigan no, na gusto ko mabati ngayon. Ayan, happy birthday kay Lee Jing Kyung. No, yung mga kaibigan ko, hindi ko alam bakit nagtatago ng mga pangalan. Ira lang naman yung pangalan ng kaibigan ko na yan. Tapos yung boyfriend niya si Christopher. Lee Jing Kung naman dito sa Facebook. Ano ba naman yan? And belated happy birthday rin sa aking kaibigan na nasa Canada, si Nicole Fortuna. Hello sa'yo, Bes. Yan. And belated happy birthday din po sa aking teammate ng table tennis dati, si Mikay Amistad. Hello sa inyo. Philippine team yan. Grabe yan. Player ng table tennis. Ang ka-teammate ko yan dati, kawan. Kung hindi nyo lang natatanong, nako, player din ako dati. Hindi, totoo yan player ako dati. No, hello sa'yo, Ma'am Mika Recanor. Teacher na rin ngayon yan. Alam ko si Mika, nagtuturo na rin yata yan sa Adamson University. Tapos teammate ko yan sa table tennis dati. Yan, mga kami, Makati Panthers. Wow, no? Ano kami ng Makati eh. Player po kami ng Makati dati. Table tennis. Dati lang yon, ngayon hindi na, kinalimutan ko na yung sports na yan. Hindi na wala na. Lumaki na ako, kawan eh. Anyway mga kawan, ito na nga, basahin na muna natin ang mga kasabihan ng mga ibang kawan natin. DJ Lobinsi, ang kasabihan. Gagawa nga ako ng mga materialis ko dito. Ang kasabihan, nahihirapan ako. Ang kasabihan, sabi dito ni Anthony, DJ Lobinsi, magandang tanghali. Ang kasabihan ko, ang hirap talaga pag kulang. Katulad ng bahay na walang ilaw, ng adobo na walang sitaw, itlog na walang dilaw, at ako pag walang ikaw. Wow! Naniniwala tong si Anthony sa kasabihan na kulang ako kung wala ka. Yeah!
The best din, ha? Okay din, ha? Okay din yung kasabihan mo, ha? Anyway, mga kawan, ito pa, meron pa tayong isang kasabihan dito ng isang kawan natin at babasahin natin ngayong oras na to. Ano ba ang kasabihan nito ni Mr. Bolero? Wow, Mr. Bolero, may code name ka, ha? Sabi dito ni Mr. Bolero, it's better to be maarte than be malandi. Kasi being maarte is just being mapili, while ang malandi, walang pinipili. Uy, grabe to, ha. Grabe, ha. Anyway, mga kawan, maraming salamat sa iyo, Brother Anthony. At syempre, di ba, hello rin kay Mr. Bolero, mga kawan. Yan, ha. Yan ang maganda dyan. Maraming salamat sa mga kasabihan ninyo, ha. Ang gaganda ng mga kasabihan nyo ngayon, ha. At syempre, ako rin, may kasabihan ako ngayon, kawan. Ang kasabihan ko naman ngayon, kawan, ako, napakaganda naman ang kasabihan ko ngayon. Ito naman yan. Ang kasabihan natin ngayon, na topic din natin ngayong oras na to, maging ikaw ang ninanais mo na pagbabago. Huwag kang maghanap ng pagbabago kung hindi mo alam gawin sa sarili mo. Di ba? Di ba totoo naman yun? Di ba? Totoo naman yung gawan na hindi natin masasabi na dapat may mabago kung mismong attitude o sarili natin hindi natin kayang baguhin. Kaya di ba, linisin mo muna daw ang bakuran mo, sabi, bago ka maglinis ng ibang bakuran. And good afternoon muna sa mga listeners natin dyan sa Facebook Live kay Grace Camilal Aporinaria. Tita Grace, hello. Kawan LV, pa-shoutout naman dyan sa Bulacan. Hello rin kay Nanay Dulce Salasa. Hello po, happy watching po sa atin. And big shoutout rin sa mga kaibigan ko from Australia. Hello sa inyo, kala Kuya Bernie. Yan, kala Kuya Bern. Big shoutout sa iyo, Kuya Bern. Hello rin kay Brother Marco sa Filipina Cultural event organizer natin dyan, si Boss Francis. Maraming salamat po sa inyo, Bossing Francis. Big shoutout po sa inyo. At syempre, kawan, big shoutout rin sa aking nag-iisang doktora sa IPEN na si Doc Grace. No, napakabait niyan, si Doc Grace. Big shoutout sa iyo, Doc. We love you so much at maraming salamat sa Ortho Dental Clinic, 'di ba? Precious Smile Ortho Implant Dental Clinic. Diyan yan sa BF Homes Parañaque, mga kawan. Yun eh. Ano yung mga kawan, pag-usapan natin ang ating pagkukwentuhan ngayon na maging ikaw ang pagbabago na ninanais mo. Kasi alam nyo, kawan, minsan sa buhay natin, kawan, sa tuwing tayo nasasaktan, madalas tayong humihiling sa mundo ng pagbabago. Di ba, kawan? Minsan lagi natin sinasabi na, sana naman, may mabago naman dito sa takbo ng buhay ko. Sana naman, may mabago naman sa takbo ng karera ko. Sana naman, may mabago naman sa ginagawa ko. Pero hindi natin minsan naiisip na mali pala yung sinasabi natin na yun. Na minsan, kailangan muna natin baguhin yung sarili natin bago natin sabihin na magbago yung ginagalawan natin. Kaya mga kawan, pag-usapan natin yan sa mga gusto ng pagbabago o gusto nyo na magbago. Ako ang bahala sa inyo pagkwentuhan at pagkulitan natin yan ngayon yan dito yan sa 1FM. Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello muna sa mga kawan natin na nakikinig ngayon from Lucena, Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Puerto Princesa, Baler, Legazpi at Mindoro. Hello po sa inyo lahat, mga kawan. Happy listening sa mga kawan natin dyan at sa mga nakatutok sa iba't ibang lugar. At syempre, mga kaibigan ko from Cavite, hello po sa inyo, mga kawan. Happy listening and watching right now. Hello rin kay Paring Gani, nakabinati pala ako ni Paring Gani kahapon. Gani, yan ang ating DJ yan sa Tacloban. Paring Gani, hello sa iyo, magandang tanghali. At syempre, ito nga kawan, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung ating pagkukwentuhan ngayong oras na to, kawan. About naman to sa ano lang, no? About to sa sarili natin. No, kasi kawan, minsan napapatanong tayo, bakit walang pagbabago sa nangyayari sa buhay ko? 'Di ba? Ba't walang nababago
sa ginagalawan ko, 'di ba? Minsan hindi mo rin ba tinanong yung sarili mo na sa tuwing nasasaktan ka o kaya naghihiling ka ng pagbabago sa mundo natin, baka yung sarili mo hindi mo tinitignan na wala pa rin pagbabago. 'Di ba minsan ang ginagawa natin, question tayo ng question na sana naman may mabago sa'yo, sana naman may mabago sa'yo. Paano kung ikaw pala dapat ang questionin mo sa sarili mo? Or isip-isip ka para sa sarili mo na, tama pa ba yung ginagawa ko? 'Di ba? No, na gusto ko ng pagbabago pero baka hindi ako mismo nagbabago. No? Baka hindi ko inaayos yung sarili ko o baka walang improvement sa sarili ko. 'Di ba? Ganun yung nangyayari kadalasan, kawan. Kasi sabi ng isang kawan din natin, sabi niya, DJ Lou Vinci, ako, alam mo, sa tagal kong walang girlfriend, walang focus lang sa work ko, pero parang walang pagbabago. Ganun lang din. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi naman natin dapat hanapin sa ibang tao ang pagbabago. Alam nyo, nag-uumpisa ang pagbabago sa sarili natin. Kasi nga, sabi ng karamihan na kapag ikaw daw ay nag-umpisa ng pagbabago sa sarili mo, mismo yung mundo mo sa labas, no? Kasi tinutukoy dito sarili mo. Ang mundo mo sa sarili mo, pag binago mo yan, yung sarili mo mismo, yung ginagalawan mo sa labas, ay mababago din. Kasi minsan kailangan natin mag-umpisa, no? Minsan kailangan natin umpisahan ng sarili natin bago tayo mag-implement sa iba. Kadalasan to, kawan, nangyayari sa relationship. Naghahanap tayo ng bago, naghahanap tayo ng gusto natin na makilala na maayos. Makilala na maayos, makausap, 'di ba? Na bago, pero paano ka kikilalanin ng bagong tao kung sarili mo hindi mo kayang baguhin? Yung mismong lifestyle mo, yung pag-uugali mo, hindi ka kayang baguhin, no? O kaya yung ginagalawan mo, hindi mo kayang baguhin, 'di ba? Meron nga ako kakilala, kawan, hindi niya kayang baguhin sa sarili niya. Sabi niya, gusto ko na matapos na makahanap ako ng totoong babae sa buhay ko. At sabi ko sa kanya, pare, paano ba ang ginagawa mo para makahanap ng isang magandang babae, matinong babae, o maayos na isang babae? Sabi niya, naghahanap ako sa dating app. Speaking of dating app na pag-usapan natin kanina. No, alam nyo, kawan, hindi mo mahahanap, para lang sa akin, sa pananaw ko, and hindi ko masabi sa lahat kung pasok ba to, o talagang yung iba talaga swaktong sa kanila ang dating app. Hindi ko masasabi kasi sa kaibigan ko, hindi swakto sa kanya. Sabi niya sa akin kasi, para hindi ko mahanap yung taong babaeng para sa akin. Doon natin masasabi na baguhin mo muna kasi yung mundo mo. Baka yung mundo mo kasi nasa dating app tas naghahanap ka ng matinong babae. Wala ka talaga mahanap na babae. Sabi nga doon, may mga nabanggit niya sa akin kanina yung mga kasama ko, yung catfish, yung mga scam, di ba? Onting porsyento ka dun makahanap ng matinong babae sa dating app Tapos maghahanap ka ng matinong babae. Baguhin mo. And alam nyo, kawan, yung binago niya yung lifestyle niya. Binago niya yung sarili niya. Binago niya yung mga ginagawa niyang ganun. Tinanggal niya, dinilit niya lahat yung dating app niya. Nakahanap siya ng matinong babae. Hindi, totoo, kawan Totoo, to be honest, kawan. Alam mo saan siya nakahanap, kawan? Sa simbahan. Nakakatawa to. And big shoutout dito sa kaibigan ko. Di ba? Big shoutout dito sa kaibigan ko. Alam nyo, paring Aaron kwento to ni paring Aaron Alam nyo, nakakatawa lang dito. Hindi siya nagsisimba. Hindi siya nagsisimba, kawan. Ayaw niya. Hate niya magsimba. Hate niya pumunta ng simbahan at mag-relax at magdasal. Diba? Kasi ako, para sa akin, kawan, nakakapag-relax ako kapag nasa simbahan ako Kasi nare-release ko lahat ng mga stress ko. Nare-relax ako na kapag out ko ng simbahan, thank you Lord, ginabayan mo ako. Ganun ako Pero, diba, sabi ko sa kanya, pare, magsimba ka kasi, o kaya punta ka sa church, o ano man yung religion mo, puntahan mo.
Sabi niya, pare, wala talaga akong ano-ano dyan eh. Gusto ko lang bahay, work, negosyo, clubbing, o kaya party tayo kahit saan. Ang daming pera eh. Patur-tur lang ako, pare. Simbahan, hindi yan. Yan sa akin. Alam mo saan siya nakakilala? Alam mo saan siya nakakilala, kawan? Nakakatawa lang eh. Ito nakakilala siya sa simbahan at choir yung nakilala niya. Ngayon, kawan, ganito yung istorya. Ito ang magandang kwento doon. Binago niya yung sarili niya, binago niya yung lifestyle niya, nakakilala siya dun sa simbahan ng babae. Pero paano? Merong choir. Di ba sa simbahan may choir? May mga nakakanta-kanta doon. Ngayon, na-curious siya dun sa isang kumakanta. Ngayon, hinahanap niya. Itong kaibigan ko na to, medyo, siyempre, kapal mooks to eh. Talagang matindi to eh. Malakas ang tiwala nito sa sarili niya. And then, tinanong niya doon. And then, kawan, simula nung kinilala niya yung girl na yon, araw-araw na siya nagsisimba. Binago niya na yung mga bisyo niya na nagyayosi, nag-iinom, nagkakla, pumupunta ng ibang lugar, tinanggal niya. And then, alam nyo, nahanap niya yung pagbabago sa buhay niya. And ganun din sa ating kawan eh. Ganun din sa atin. Kung baga gusto natin ng pagbabago, baguhin muna natin yung sarili natin, baguhin natin yung lifestyle natin, baguhin natin yung ginagawa natin. Kasi, hindi tayo makakanap ng pagbabago kung hindi mo binabago rin yung mga ginagawa mo at nakasanayan mong gawin. Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Alam mo na kay Lucel. Hello sa'yo, Lucel Alejo, Cebuco. Happy listening and watching right now dito sa 1FM, mga kawan. Ang dalawa rin sa mga kawan natin na nakatuto ngayon sa iba't ibang lugar pa rin. Maraming salamat, brother. Hey! Basa-basa muna tayo, mga kawan. Basa-basa muna tayo. Ito muna, kawan. Sabi nga dito, big shoutout daw kay Maricel, no? Hello sa iyo, Maricel. At hello rin kay Luigi. Hello sa inyo, Luigi and Maricel. Happy listening right now sa atin dito sa 1FM. Yan. At syempre, alam nyo, kawan, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, na talagang hindi natin maiiwasan, di ba? Hindi natin maiiwasan na minsan tanungin natin ang sarili natin na bakit walang pagbabago sa ginagalawan kong mundo. Pero, ang tama naman pala is bakit hindi kasi ako magbago nang mabago din yung ginagalawan ko. Di ba kanina, ang ganda ng storya ng kaibigan ko. Sabi ko sa inyo, kawan, yung kaibigan ko na yun, hindi naniniwala yun sa pagbabago. Kasi akala niya, ang tao ang mag-a-adjust sa kanya. Hindi naman pwede ganun, kawan. Diba? Kumbaga tayo din dapat nag-a-adjust din tayo sa mga sitwasyon o sa mga tao na kapaligid sa atin nang may pagbabago naman na nangyayari. Ito pa, kawan, meron ditong sample. May sample dito, kawan, na lagi na lang lahat ng negosyo niyang pinasok, kawan. Ito, kakapasok lang ng ano eh. Lahat daw ng pinasok niya negosyo, kawan, lugi. Lahat ng pinasok niya mga business, kawan, ay hindi nagiging successful. Ngayon, nagtataka siya, bakit? Magaling naman akong negosyante. Pero bakit? Ngayon, ay hindi ko maayos-ayos yung negosyo kong to. Kasi kawan, kung sino pa yung pinakamaliit na negosyo ngayon na hinahandle niya, ay hindi niya maayos-ayos, papalit-palit siya. Yung mga malalaki niyang business, okay na. Ngayon, kawan, tinanong niya yung sarili niya. Ano ba dapat? Ano ba ang dapat kong gawin? And na-realize niya daw, kawan, na dapat pala bumaba siya doon sa ilalim. What I mean is, kailangan niyang pumunta doon sa mas mabababa na empleyado niya. Kasi kawan, ang ginagawa niyang pagpapalakad dito sa maliit niya ng business, yung katulad doon sa malaki niyang business. But kasi kawan, minsan may pagkakaiba yan. Minsan kasi kapag nagtayo ka ng business, hindi naman lahat professional, 'di ba? Ang kukuhain mo diyan. Syempre tutulong ka sa mga ibang tao na hindi naman nakatapos, hindi man pero magagaling at kayang palaguin din yung negosyo mo. Pero iba kasi yung pag-approach niya sa mga tao na yun. And then na-realize niya na
hindi pala mabuti. No? Hindi pala mabuti na kapag ang trato ko sa matataas na uri ng tao ay katulad dito sa mabababa na nag-uumpisa pa lang, no, na maliit na negosyo at mababa kong negosyo, hindi magiging ganun. Totoo yung kawan. Alam nyo kawan, iba-iba ang pag-approach sa tao. And then kung gusto nyo mabago, lagi kawan, isipin nyo na muna yung mga taong kasama ninyo. Paano ba yung pagbabago ko sa sarili ko? Paano ba yung culture nila? Paano ba yung ginagawa nila? 'Di ba? Kasi mahirap kasi bigla kang pasok lang ng pasok na, oh, alam ko 'yan, alam ko 'yan, alam ko 'yan. 'Di ba? Mahirap magbida-bida minsan. Okay, alam ko 'yan, sige ako diyan. Hindi ganoon gawan eh. Kumbaga, kailangan mo rin alamin kung ano yung pinasok mo o ginagawa mo ngayon and ano yung parte mo doon, ano yung may aambag mo doon sa ginagawa ninyo na yun. Diba? And alam nyo kawan, minsan talaga hindi natin siya makokontrol yung sarili natin at huli na natin maiisip na dapat pala binabago muna natin yung sarili natin. Lalo na kawan kung nasa mataas na tayo, hindi natin kasi basta-basta ina-adjust yung sarili natin sa sitwasyon eh. Minsan gusto na natin sila mag-adjust, kayo umin sa akin. Hindi ganun eh. Baga kawan, kailangan mo rin talagang i-adjust yung sarili mo and kailangan mo alamin din kung ano ba ang pulso ng mga taong nasa paligid mo para magtagumpay din kayo. 'Di ba? Anyway mga kawan, big shoutout po na sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa Saudi Arabia. Hello sa inyo, Eve. Hello, Everin Torino family. Hello po sa inyo. At syempre sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa 1fm.ph na naka-tune in ngayon sa kanilang mga cellphone. Hello po sa inyong lahat. Kaya mga kawan, lagi lang natin tandaan na kailangan natin baguhin sa sarili natin yung sarili natin. Kailangan natin baguhin sa sarili natin yung attitude natin. Kasi kawan, kapag may attitude ka na maayos, mabuti, at may puso ka sa tao, magtatagumpay ka niyan. And yun ang magtatagumpay tayo. Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Naman nabatiin ko muna, syempre, nag-iisa nating mabuting kaibigan. Ako, yung gift pala sa akin ni Ma'am Rudy na sa akin pa. Hindi ko pa na ibibigay sa kanya yung gift ko hanggang ngayon. Ako, February 14. Sakto, February 14, di ba? May Valentine's Day, gift na ako kay Ma'am Rudy. Big shoutout muna kay Rudy Baldwin, kay Ma'am Rudy Baldwin. Madam, we love you so much. Maraming salamat sa lahat and I miss you. See you soon. Siyempre mga kawan, gusto ko lang din batiin ang ating mga kawan dyan sa may Baler. Dahil may kaganapan po ngayon ng Baler. Big shoutout ko lang po. No, i-plug ko lang din ang 45th founding anniversary and 136th birthday anniversary of Doña Aurora Aragon, Quezon. Kawan, ngayong February 6 po, meron po silang ADC 2024 Dart Open Tournament dyan sa may capital Compound Baler Aurora. Yan big shoutout po sa inyong lahat at enjoy nyo po ang mga kaganapan dyan ng mga aktibidades ninyo dyan sa Baler. God bless po sa inyong lahat. Yan. And mga kaman, uploaded na po pala ang full version namin ng food trip sa Baba Soriano. Maraming salamat Boss Baba Soriano sa pagsama nyo po sa amin dyan sa may Baba Soriano Arabic Cuisine food nila. At syempre mga kawan, kita-kits tayo. Nako, malapit na naman ang ating hulawan mga kawan. At maraming salamat po sa mga nagpo-post ng kanilang mga natanggap. We love you so much mga kawan. At i-plug ko lang din mga kawan, local station natin. Pwede nyo pong i-follow sa mga local station natin. Meron po tayong Lucena local station, Tarlac local station page ng 1FM. At syempre Baler, Mindoro, Legazpi, at Butuan, Surigao, at marami pa pong Tacloban, at marami pa pong iba mga kawan. I-follow nyo lang po yan mga kawan.
Siyempre, mapapakinggan na po natin ang mga iba't ibang DJ natin dyan sa live streaming. Kung hindi ka po kayo nakakapakinig ng radyo, diba? Sa live streaming po kayo habang nasa biyahe po kayo, pwede nyo pa rin po kami makasama mga kawan. Yun yun. Yung mga kawan, lagi ka lang tumutok at makinig dito sa 1FM. Kasama nyo ang nag-iisang taga-kwento ng bayan na si Lil Vinci na lagi nagsasabi sa inyo na sa bawat awitin ay meron tayong kwentong mapaghuhugutan at gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo para gawa ka rin niya ng mabuti. Kaya mga kawan, once again, Lil Vinci in the house. Dito lang yan sa Pambansang Kwentuhan tuwing panangalian, 1:00 hanggang 3:00, Mondays to Fridays sa 1FM. 1 lang yan! Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!